Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa ating bayan, sa ating inang bayan. Ialay po natin ang ating panalangin sa ating mga kababayang mga Pilipino. At para sa isang ina sa atin, ang ating bayan, ay nangangailangan ng ating pagmamahal, ng ating pagmamalasakit. Kaya buong kababaang loob po natin na dumulog sa Diyos at hilingin ang kanyang pagbabasbas, ang kanyang awa sa ating minamahal na bayan, sa bayang minamahal ng Diyos. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ay mahina't may karamdaman, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lusod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isa tilang malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko,
Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuloyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinibigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpunta at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit, ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, pagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nakapili na po ba kayo ng iboboto? Paano po kayo pumili? Meron tayong kasabihan sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kapag hindi madaan sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Kasabihan, pero kung nakakaaliw minsan, pero kung pakakalimiin mo, hindi maganda. Kung hindi mo makuha sa santong dasalan, daanin mo sa santong paspasan. Ito po ay tungkol dun sa mga manliligaw. Nanliligaw ba? Kapag hindi mo magawa sa maginoong pamamaraan, ibig sabihin nun, daanin mo sa isang pamamaraan na marahil ay hindi maganda. Ibig sabihin lang po no? Paspasan, ika nga. Nung nakaraan ay mayroong sitwasyon akong nakaharap. No? Isang lalaki na hindi matanggap-tanggap noong pamilya nung kanyang iniirog, sinisinta, nung kanyang girlfriend. Namomroblema siya, lumuluha, kasi mahal nga naman niya yung girlfriend niya, pero hindi siya matanggap ng pamilya. Bakit kanyo? Dahil nag-aaral pa sila, nagdalang tao na yung kanyang girlfriend. Kung titingnan natin, sino ba naman ang magulang na matutuwa doon? Na halimbawa, kung anak mo yon, pinag-aaral mo, pangarap mo ay makatapos, isang araw, malalaman mo na lamang
nagdadalang tao na yung anak mo. Eh talagang wala naman siguro magulang na matutuwa doon. Dahil mali yung pamamaraan. Mali yung pamamaraan. Alam naman ng mga magulang, sooner or later, magiging ina ang iyong mga anak na babae, pero sa tamang pamamaraan, ika nga. Ang tanda ng isang mabuting pastol, siya ay dumadaan sa tamang pamamaraan. Ang tanda ng isang mabuting pastol na ang inaalala ay kapakanan ng kanyang kawan, ng kanyang mga tupa, ang isang palatandaan, tama ang kanyang daan. Tama ang kanyang pamamaraan. Pakatandaan po natin yon. Ang isang tao na naghahangad pagsilbihan tayo, ang isang tao na nangangarap ng isang posisyon sa pamamahala, ito man ay local, ito man ay national position, ang isang palatandaan po niyan, tama ang kanyang pamamaraan. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo, ano sabi ng Panginoon? Ang isang mabuting pastol dumadaan sa tamang daan, sa tamang pintuan. Doon siya papasok. At ang pagpasok niya, tatawagin niya ang kanyang mga tupa. Maririnig ng mga tupa ang kanyang tinig, makikilala siya at susundan siya papunta doon sa pastulan. Doon sa kung saan makakakain ang kanyang mga tupa. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang isang huwad na pastol, ang masamang pastol, nag-o-over the bakod. Hindi yan dadaan sa tamang daan. Mali ang kanyang pamamaraan. Nagpakilala pa ang Panginoon sa Ebanghelyo, ako ang daan. Ang ginagawa ng masamang pastol, hindi dumadaan sa pamamaraan ng Diyos, kung hindi isang paraan na masusunod ang kanyang daan, nag-over the bakod. Yun po ang malinaw na pamantayan na ibinibigay ng Diyos sa atin para makilala natin ang tunay at mabuting pastol. Dahil ang masamang pastol, ano gagawin niya? Kukunin niya ang boto natin, halimbawa, sa pamamaraan ng pananakot. Ang isang kandidato, ang gagamitin niyang pamamaraan ng panunusol. May sulsol, mayroong ibibigay. Hari nawa, walang nangyari kagabi. Dahil alam naman natin, the night before election, maraming gumagapang sa dilim. Common knowledge na po natin yan. Sana kayo mga nakikinig kung nanonood dito, hindi kayo lumabas kagabi at naghintay ng biyaya sa mga kandidato. Ang pamamaraan ng panunusol, pamemera, hindi po yan daan, pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng panluloko, mga pangakong napapako lagi. Pamamaraan ng deception, kasinungalingan. Ang mga pamamaraan pong ito ay pamamaraan ng masamang pastol. Ilalabas ka niyan sa pastulan, ikaw naman makikinig ka sa tinig niya, pero saan ka dadalhin niyan? Sa kapahamakan. Hindi sa mabuting pastulan o magandang pastulan. Alam po natin yan. Ilang taon na po tayong buhay at ilang taong halalan na po ang ating nadaanan. Pero ang mabuting pastol, ang tao na naghahangad ng tunay na kapakanan at kapakinabangan ng kanyang bayan, ang gagamitin niya ay tamang pamamaraan, papasok siya sa tamang pintuan, papasok siya kay Jesus na siyang pintuang nagpakilala, at ang gagamitin niyang pamamaraan ay totoo, walang kasinungalingan. Tamang pamamaraan, pagpapakilala,
magandang record ang kanyang ibibigay sa atin at hindi lumilipad ng kanyang isip sa mga pangako na kanyang ipanliligaw sa mga tao. Gagamitin yung pamamaraan ng katotohanan, kaayusan, pamamaraan ng tamang pag-uugali at karakter, pamamaraan ng paggalang at pagkilala sa dangal ng tao. Hindi niya minamaliit yung mga botante. Hindi niya sinasabing ang mga botante, pera lang naman ang gusto niyan. Hindi. Kinikilala niya ang dangal ng bawat botante. Madaling maloko mga Pilipino, hindi niya ginagawa yon. Kinikilala niya ang kahalagahan ng dangal ng bawat Pilipino. Yun ang mabuting pastol. Tamang daan ang ginagamit niya. Simula pa lamang, tama na. Sa kabilang banda, ang masamang pastol, simula pa lamang, masama na ang kanyang pamamaraan. Mga kapatid, mayroon at mayroon talagang masama at mabuting pastol na lumalapit sa atin. Mayroon at mayroon mga kandidato na mayroong pansariling hangarin lamang na ang kanyang agenda magpayaman, maluklok sa kapangyarihan. Mayroon pong ganoon. Hindi natin maiiwasan yan. Mayroon at mayroong may hindi magandang hangarin sa atin. Pero, sa totoo lamang po, wala sa mga kandidato ang kinabukasan ng ating bayan. Ulitin ko po, wala sa kandidato, wala sa politiko ang kinabukasan at magandang buhay ng ating bayan. Ito ay nakanino? Nakanino? Nasa atin po yun. Kahit magpatumbling-tumbling ang mga kandidato, kahit sangkatutak ang pangako sa iyo, kahit naglalabasan ng milyon-milyon at bilyon-bilyon, nasa sa atin pa rin po ang pagpili. Wala po sa politiko. Huwag nating sisihin ang mga politiko. Kung naghihirap man tayo, kung nakakaramdam naman tayo ng walang katarungan sa lipunan, kung patuloy tayong inaabuso, nilalamangan, niloloko, ninanakawan, wala pong ibang dapat sisihin. Hindi mo sisihin ng mga politiko. Dahil yun na yung agenda nila eh. Ang sisihin natin, sarili natin. Dahil tayo naman din ang pumipili. Tayo din ang nagluluklok. Ano ang mungkahi ng Panginoon? Piliin mo yung kandidato na dumaan sa tamang pamamaraan. Iboto mo yung mga kandidato na pinili ang katotohanan. Kumikilala sa dangal ng bawat isang Pilipino. Gumagamit ng tamang paraan, dumadaan sa daan. Walang iba kundi ang Panginoon. Mga kapatid, tayo masyadong maselan pagdating sa buhay ng ating mga anak sa pag-aasawa. Pinipili at kinikilatis natin yung mga manliligaw. Yung mapapangasawa ng ating mga anak, babae man o lalaki yung ating anak. Bakit hindi natin gawin ang kaparehong ugali? Bakit hindi natin gawing maselan din tayo at maingat sa pagpili ng mga taong maglilingkod sa ating bayan? Bakit hindi natin gawin ding mapili tayo at maingat, ipagdadasal ang mga tao na iluluklok natin at hahawak ng ating kinabukasan bilang bayan? Ngayon, tatanungin ko uli kayo, sino ang iboboto ninyo? Paano nyo nagawa na piliin ang inyong iboboto? Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ng mabuting pastor na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan, ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga.
Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, nubat na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Sa natatanging pamamaraan ngayong araw na ito ng halalan, ipanalangin po natin ang mga botante, tayong mga mamamayang Pilipino na nawa po ay lagi nating iuna ang kapakanan ng nakararami at bayan bago ang ating sarili. Idalangin po natin ang bawat maghahalal, bawat mamamayang Pilipino ay magkaroon ng tamang karunungan nagmumula sa Diyos sa pagpili ng kanyang iluluklok sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papabungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na't itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastor. At kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan, ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba,
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto amin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin.